Magandang araw mga kababayan. Ako si #WalkWithLang, ang inyong gabay sa masalimuot na mundo ng politika. At ngayon may dala akong balitang mainit pa sa bagong labas na pandesal. Pero bago tayo magsimula, itanong ko muna sa inyo, alam nyo ba kung sino mga hinintay natin sa Kongreso o puro pangako lang ang alam natin? Ngiti, seryoso na mga kaibigan. Seryoso na ito. Kamakailan, inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang March 2025 tugon ng masa survey. At mga kaibigan, 11 party list ang nangunguna. Pero teka ha, hindi ito simpleng balita. Sa likod ng mga numerong ito, may mga kwento, estratehiya at oo, aminin natin, mga politikang naglalaro ng chess habang tayo'y nanonood lang sa sidelines. Kaya ngayon, susuriin natin ito ng masinsinan, parang doktor na tumitingin sa x-ray ng demokrasya natin. Sino ang mga nangunguna? Anong ibig sabihin nito para sa ating hinintay na eleksyon sa Mayo 12? At igit sa lahat, paano natin masisiguro ang boto natin ay hindi lang basta boto kundi isang sigaw para sa pagbabago? Tara, simulan natin. Pero bago yan, pindutin mo muna ang like button at i-subscribe para updated ka sa mga ganitong pagsusuri. Una, pag-usapan natin ang Okta Research. Hindi ito basta-bastang pollster mga kababayan. Ang Okta ay parang weatherman ng politika. Hindi sila perpekto pero kapag sinabi nilang uulan ng boto, magdala ka na ng payong. Ang tugon ng masa survey na ito na isinigawa mula March 18 hanggang 24 ay may 1,200 respondents. Lahat 18 taon gulang pataas na may 3% margin of error sa 95% confidence level. Sa madaling salita, hindi ito hinulaan sa bola de kristal. Ito'y batay sa tunay na opinyon ng mga Pilipino. Ngunit bakit mahalaga ang party list mga kababayan? Ang party list system natin ay hindi lang basta side dish sa eleksyon. Ito ang paraan para marinig ng boses, ang boses ng mga sektor na madalas ay napapabayaan ng mga magsasaka, mangingisda, senior citizens at iba pa. Pero aminin natin ha, minsan parang nagiging family reunion na lang ang mga politikong may makinarya ang sistemang ito. Kaya't ang survey na ito parang x-ray, yan ng demokrasya natin. Nakikita natin kung sino ang tunay na sinusuportahan ng masa at sino ang mga nagpapanggap lang. Pero teka, hindi ba't minsan kapag narinig natin ang salitang survey, iniisip natin, naku, baka naman binayaran yan. Kaya nga non-commission tong survey na ito, ibig sabihin walang politikong nagbigay ng sobre para iangat ang pangalan nila. Pero siyempre, kailangan pa rin natin suriin ito ng maingat dahil sa politika, walang libre, lahat may presyo kahit ang katotohanan. Minsan, magkape muna po tayo. Sarap. Ngayon, pumunta tayo sa mainit na listahan. Narito ang 11 party list na nangunguna ayon sa Okta. Number 1, ACT-CIS, Anti-Crime and Terrorism, Community Involvement and Support, 8.7%. So, ibig sabihin, more than, 3 representatives. Si Tingog party list, dalawa yan, no? 5.77%. For peace, ha? Bakit walang Duterte Youth dito? For peace, pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino, 5.4%. Isa lang yan, no? Dalawa pala, no? Yan, pareha sila ng Bicol, ng Tico. Ako, Bicol, 4.20%. Dalawa din. Senior citizens, 3.7%. Isa lang din, no? Galing sa puso, isa lang din, 3.14%. Duterte Youth, isa lang din, no? Tupad, 2.36%. Isa lang din. Malasakit at Bayanihan, 2.33%. Isa lang din. Ang Probinsyano, 2.1%. Isa lang din. Ang FPJ, isa lang din. Biglang, mga kababayan ha, sandali lang po. Mga kababayan, tignan natin ng maigi ang ACT-CIS na may 8.7%. At hindi lang nangunguna, parang sila pa ang prom king na survey na ito. At hindi lang isa, kundi 3 upuan,
ang hinintay nila sa Kongreso. Ang Tingog at 4Ps, 3 upuan rin. Si Ako Bicol, 3 rin. Pero ang senior citizen, galing sa Puso, 2 upuan, bawat isa. Ang natitirang 5, 2 rin, bawat isa. Salamat sa proportional allocation system. Okay. Natin, no? Pero teka, ano bang sinasabi ng mga numerong ito? Una, ACT-CIS, kilala sila sa kanilang anti-crime advocacy, pero aminin natin ha, malakas din ang makinarya nila, lalo na't konektado sila sa mga personalidad tulad ng mga Tulfo. Ang Tingog, matagal nang malakas sa Visayas, lalo na sa Leyte, at kilalang kilala sa kanilang regional advocacy. Ang 4Ps naman, malinaw ang target, ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pero tanongin ko kayo, ang suporta ba sa mga ito ay tunay na galing sa puso ng masa o bunga ng pangalan, makinarya at huwag nating ikaila, pera? Tignan natin ang Duterte Youth. Oo, mga kaibigan, kahit wala na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Malacanang, ang pangalan niya ay parang multo, nandyan pa rin. Nakaka-apekto pa rin. Pero 2.8%, 87% lang sila ha. Ibig sabihin ba nito, unti-unti nang nawawala ang magic ng apelyido ng Duterte? At paano naman ang FPJ Panday Bayanihan? Ang pangalang FPJ ay parang ginto pa rin sa puso ng masa. Pero tunay bang naglilingkod sila sa diwa ni Panday? O ginagamit lang ang nostalgia para makakuha ng boto? At syempre, hindi natin makakalimutan ng probinsyano. Parang teleserye lang, di ba? Pero seryoso, ang party list na ito ay malakas sa probinsya dahil sa kanyang advocacy para sa mga magsasaka at mangingisda. Pero tanungin natin, gaano katotoo ang kanilang laban at gaano ito ka-epektibo sa Kongreso? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na issue, ang party list system mismo. Ang layunin dito ay bigyan ng boses ang mga marginalized sectors. Pero mga kababayan, aminin natin, sa ilang pagkakataon, parang nagiging backdoor entry lang ito ng mga mayayaman at makapangyarihan sa Kongreso. Teka ha, marginalized ba ang may mga lalaking negosyo at apelidong kilala sa politika? Parang hindi naman, di ba? Ang batas natin ay malinaw. Para makakuha ng guaranteed seat, kailangan ng party list na hindi bababa sa 2% ng total vote sa party list race at pwede pa sila makakuha ng hanggang 2 karagdagang upuan base sa proportional allocation. Pero ang tanong, ang sistemang ito ba ay tunay na nagsisilbi sa mga hinintay natin, ang mga magsasaka, manggagawa, at iba pang sektor o larong pampolitika na lang? Tingnan natin ang senior citizens party list ha. Sa 3.7%, 2 upuan ang hinintay nila. Pero tanungin natin, gaano na ba kalakas ang boses sa mga senior citizens sa Kongreso? May mga batas ba tayong naipasa na tunay na nagproprotekta sa kanila? At paano naman ang malasakit at bayanihan? Ang pangalang malasakit ay maganda, pero gaano ito ka-epektibo sa pagdugon sa mga tunay na problema ng masa? At syempre hindi natin makakalimutan ang kontrobersiya sa party list system. Noong nakaraan, may mga party list na inakusahan ng pagiging front ng mga malalaking politikong pamilya. Kaya't ang survey nito ay hindi lang tungkol sa mga numero, ito'y tungkol sa kung paano natin binibigyan ng kapangyarihan ang mga tunay na sektor. At kung paano natin sinisiguro hindi ito nauwi sa laro ng kapangyarihan. Pero teka bago tayo magmalalim masyado, maglaro tayo ng konti. Sa comment section isulat mo kung ikaw ang magtatayo ng party list, ano ang pangalan nito at anong sektor ang ilalaban mo. Sige curious lang ako. Ngayon, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang May 12, 2025 election ay hindi lang tungkol sa party list, ito ay tungkol sa Senado, lokal na pamahalaan at higit sa lahat, ang direksyon ng ating bansa. Ang resulta ng survey na ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung sino ang malakas ngayon. Pero hindi ito ang katapusan ng laban. Ang boto natin at magpapasya kung sino ang tunay na mananalo. No? Pero tanungin natin, bakit mahalaga ang party list sa mas malaking laban? Dahil ang mga party list na ito ay magkakaroon ng boses sa Kongreso. Sila maghahain ng mga batas, magbabantay sa pamahalaan. At oo, aminin natin
Minsan magpapakita lang ng loyalty sa mga malalaking pangalan sa politika. Kaya ang survey na ito ay isang paalala, ang kapangyarihan natin bilang botante ay hindi lang sa pagpili ng Pangulo o Senador, na sa party list din ito. Pero teka ha, hindi ba't minsan parang napapagod na tayo sa politika? Parang teleserye na paulit-ulit ang kwento. Pare-pareho ang mga artista, nagpapalit lang ng costume. Pero mga kababayan, ito ang oras para maging aktibo tayo. Ang survey na ito ay hindi lang balita, ito'y hamon sa atin na suriin ang mga kandidato, alamin ang kanilang plataforma at siguraduhin ang boto natin ay para sa hinihintay natin, hindi para sa mga pangakong napako na. Mga kababayan, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay ngayon. Ang Okta Research March 2025 tugon ng masa survey ay nagbigay sa atin ng 11 pangalan. ACT-CIS, Tingog, 4Ps, Ako Bicol, Senior Citizens, Galing sa Puso, Duterte Youth, Tupad, Malasakit at Bayanihan, ang Probinsyano at FPJ Panday Bayanihan. Pero ang tunay na kwento ay hindi lang tungkol sa kanila. Ang tunay na kwento ay tungkol sa atin, kung paano natin gagamitin ang kapangyarihan ng ating boto para hubugin ang hinintay ng Pilipinas. Ang politika ay hindi perpekto. Minsan parang laban ito ng mga dambuhala. At kami, mga ordinaryong Pilipino, ay parang nanonood lang sa gilid. Pero tandaan natin, ang bawat boto ay parang bato sa ilog. Isa-isa, kaya nitong baguhin ang daloy ng kasaysayan. Kaya sa darating na May 12, 2025, huwag tayong maging manonood lamang Maging aktor tayo sa sariling demokrasya. Kaya naman mga kaibigan, pindutin mo na lang ng like button, i-share ang video na ito at sabihin sa comment section ano ang plano mo para sa eleksyon 2025. Ano ang hinintay mong pagbabago at syempre i-subscribe mo na rin para updated ka sa mga susunod nating pagsusuri. Ako si #WalkWithLan at ito ang ating laban para sa katotohanan at pagbabago. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Bye-bye!